At syempre, mabenta ngayong tag-init na mga pamatid-uwaw na talaga namang humahagod sa lalamunan ng lamig. Pero bago kayo kiligin sa sarap ng malamig at nainumin at pagkain, busisiin nyo po muna mabuti ang kalidad ng yelo. Dahil baka marami yun at pwedeng pagmulan nyo ng iba't ibang sakit. Narito ang pagtutok ni JP Soriano. Ngayong tag-araw, talaga namang pamatid-init ang malalamig na inumin at pagkain, gaya ng halo-halo, sa malamig, soft drinks at kahit nga simpleng iced tubig. Sa tindahang ito ng yelo, sunod-sunod ang mga bumibili. Si Jocelyn, inilagay sa kariton ang isang blocking yelo. Gagamitin daw sa halo-halo business niya. Malinis naman yan kasi nakikita ko naman nanggagaling yan sa planta mismo. Ayon sa DOH, huwag daw kiligin agad sa sarap ng malamig na yelo dahil kung kontaminado naman ang tubig na pinaggawa nito, maaari itong pagmula ng sakit gaya ng diarrhea, hepatitis, cholera at iba pa. Inabutan namin naging inspeksyon ng mga taga Manila City Health Office sa ilang ice dealers kaninang tanghali. Regular daw ang inspeksyon sa mga tindahan ng mga yelo para matiyak na malinis at ligtas ang mga ito. Ang ice dealer na ito, pasado sa inspeksyon. Ang imbakan kasi ng yelo, yari sa stainless at nakapatong sa platform, hindi sa sahig. Ang mga bloke-blokeng yelo, ipinapatong sa sako, tsaka binibiyak. Hindi rin nakabuyang-yang ang mga yelo at nilalagay sa malaking container na ito kung saan nade-drain din ang mga tubig. Sila rin mismo ang gumigiling sa mga yelo na ginagamit sa ice crumble o snow ice. Bukod sa kompleto sa sanitary permit, pasado rin sa water analysis ang tubig. Yung pong tube ice po nila is mineral water. Pero ayon sa inspektor, hindi sa lahat ng pagkakataon malinis ang yelong mabibili. Bagaman wala raw kaso kung bloke, ice cube o crush ang bibilhin, ang importante raw malinis ang tubig na ginamit. Dapat daw ang ice plant may sanitary business permits at pasado sa water analysis. Pero kung kontaminado o marumi ang yelo, walang discoloration sa ice, makikita natin malinis, ano? And then kahit yung sa amoy, wala tayong maamoy na unnecessary smell. So kumuha tayo ng sample ng yelo sa isang kilalang tindahan ng halo-halo dito sa isang bahagi ng Maynila at ito ay dadalhin nga natin sa DOH NCR para sa tinatawag na water analysis test. Dito ma-check kung gaano ba kaligtas o ka-safe yung mga yelong ginagamit sa mga halo-halong binibili natin. Dito sa water lab ng DOH NCR, agad dumaan sa physical test ang dala naming yelo na natunaw na. Wala naman nakitang dumi at wala rin na-detect na kakaibang lasa at amoy sa tubig. Minsan nakikita natin dyan, through our naked eye, akala natin malinis yan. Pero pag sinubject natin yan sa bacteriological test, dyan po natin makikita kung may presence of bacteria. Kadalasan kasi pagka yung yellow mismo, alam natin na free from any contamination, pero yun doon sa handling, minsan kasi binabagsak yan. See to it na mayroong proper container na pinaglalagyan. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.